Wala nang intro-intro. Sir Rafi Tulfo, ikaw ay aking pinasalamatan. Sa kabila ng pambabatikos ko sa'yo, ako ay iyong naunawaan. Sinoutout mo pa ako sa TV kaya nadagdagan ng aking kasikatan. Pero hindi rason yon para hindi na kita banatan. Sir Rafi, makapangyarihan ang iyong tinig. Isang sigaw mo lang, sila ay nanginginig. Lahat ng abusado tumitino kapag busis mo ang naririnig. Sir Rafi, ikaw ay kagalang-galang. Ibig ko sanang magsumbong pero wag na lang. Kasi alam ko hindi mo ako tutulungan. Simula nung naging politiko ka, ikaw ay nagbulag-bulagan. Mas importante sa'yo ang politika kaysa sa bayan. Pinaramdam mo sa amin na ikaw ay kaibigan. Kung kailan ka namin naibigan, saka mo naman kami iniwan. Pinaramdam mo sa amin ang iyong alaga. Kung kailan kami umasa, saka ka naman nagiba. Pinaramdam mo sa amin na ikaw ay kakampi. Kung kailan kami inapi, saka ka naman naging pipi. Pinaramdam mo sa amin ang kapangyarihan ng iyong bunganga. Kung kailan kami humanga, saka ka naman nakatunganga. Kinuha mo sa amin ang tiwala. Kung kailan kami naniwala, saka ka naman nawala. Alam mo, wala itong kasiguraduhan pero magsasalita pa rin ako baka sakaling ako ay iyong pakinggan. Hindi magbabiral to kaya alam ko hindi mo mapapansin ito, Sir Rafi Tulfo, ano ba yan? Pero magsasalita pa rin ako kasi ayaw ko na inaapi ang mahihirap nating kababayan. Alam mo sir, meron akong isang kaibigan. Biktima siya ng isang mayaman na sobra ang kayabangan. Ang buo ng aking kaibigan na uulingin na sana para panganda sa Pasko. Pero nasayang lang kasi binuldos ng may-ari ng lupang ito. At dahil siya ay naargabyado, gumawa siya ng video. At dahil nag-viral, napanood ng may-ari ang video patungkol dito. Alam nyo ba kung ano ang ginagawa nito? Siya na nga ang may kasalanan, siya pa ang nagreklamo. Kaya ang nangyari, nagharap sa barangay ang vlogger at ang abusado. At ang yabang magsalita, sabi niya, kung gaganyanin nyo lang ako, sayang naman ang aking pagiging edukado. Kaya pala nagyayabang kasi yung mga anak niya mga abogado. Sabi niya, alam ko may mga grupo kayo na mga vlogger, kaya videohan nyo ang mga sinasabi ko. Hinahamon niya ang mga vlogger pero kapag napahiya siya, biglang magreklamo. Sabi niya sa vlogger, cybercrime yung ginagawa mo. Paano nagiging cybercrime? Hindi naman siya naninira kundi nagsabi lang ng totoo. Nagrereklamo siya kasi napahiya nga daw siya sa social media. Ayaw mo pala mapahiya kaya dapat hindi ka gumagawa ng mali, di ba? Ang ginawa ng vlogger ay pasok sa freedom of expression. At dahil hindi nakapasa ang kanyang akusasyon, aba, tinakot ba naman ang vlogger ngayon? Sabi niya sa vlogger, nag-file na kami, siguradong ikaw ay makukulong. Wow, ang yabang mo magsalita, daig mo pa ang judge ha. Yung judge kapag hindi napatunayan, hindi makukulong ha. Pero ikaw, salita pa lang, parang nakulong na. Huwag kayong magyabang kasi naniniwala ako na pantay-pantay tayo sa hustisya. Magagawa nyo lang yan kapag nagpapabayad ang judge sa ating probinsya. Pero kapag nangyari yan, hindi kami papayag na mawawalan kami ng independensya. Kung mabayaran man ang judge ng Masbate, huwag kayong magkampante. Huwag ninyong ipagmayabang kung marami kayong attorney. Kasi madali lang tumawag sa staff ng Senado kapag importante. Sabi nung mayabang,
Patong-patong daw ang kanyang isasampa na kaso. Pinagbintangan niya pa ang vlogger na magnanakaw daw ito. Ibuong barangay ang nakakaalam na nasa Manila ang vlogger nung nawala ang kanyang tubo. Huli ka sa sariling bunganga mo. Kanina pinagyayabang mo na ikaw ay edukado. Ngayon hindi mo nga alam na paninirang pure ang ginagawa mo. Imbis bayaran mo na lang ang uling ng vlogger mahigit 1,000, mas malaki pa ang babayaran mo dahil sa paninirang pure na ito. Sana lang wag kang matulpo. Dahil baka yung mga vlogger na hinahamon mo, sisikat pa ito. Ginulos nila yung pinaghirapan ng 1 linggo. Imbis na panghanda sana ngayong Pasko. Ano maging handa natin ngayong Pasko? Ito basura na. Nagpaguldos nito. Pag mapanood mo itong video na to, sana matuwa ka sa ginawa mo na dapat itira na. Kahit para sa inyo ibarya, pero sa amin malaking halaga. Salamat na lang. So what's up mga tol? Ayan, Merry Christmas sa lahat mga tol. So ngayon, imbis na panghanda sana natin ito sa darating na Pasko mga tol, yung pinaghirapan natin. At kung sa Bisaya pa mga tol, pinagbagulan. So ayun, pinaghirapan natin ito mga tol kasi panghanda natin sana ito sa Christmas, sa darating na Pasko eh. Yung nangyari, binuldos nila. Nandito na lahat sa air, kalat, abot yan doon. Ang dami na sana nito kasi halos 1 linggo ko itong naghirapan. So ito na nangyari ngayon, puro na basag. Yan, nasa lupa na yung iba. Yan, shoutout ako sa hirap talaga maging mahirap, no? Ang pinaghirapan ng mga hirap, okay lang sa kanila kahit iba sila. Yun ang mahirap sa ating mahirap kapag nagtrabaho tayo. Para sa kanila, maliwala lang. Pero okay lang yun. Laban lang tayo. So, gawin na lang natin mga tol. Lagay natin sa tubig. Ayan, yung tubig. Para malinisan natin yung iba na mga hinagis ko. Kasi, ang dami ng putik. So, kailangan natin linisan. Tapos yung iba naman, hindi masyadong putik. Diretso na lang natin. Tapos ilipat natin ang pwedeng napag-ulingan sa kanya para pauling na natin to. Hindi ko alam kung gaano lang ito karami kasi dito nyo naman ito mga tol. Pero, yan. Lalo ka, naghirapan natin. Yan, ito na siya ngayon. Sobrang dami noon. Dapat ay maging pira na. Ginawa nila. Binasura. Kita na kanina. Ginawa nila. Mga walang hiya talaga. Perfect. Hindi sila namumblema sa pang-gastos pang araw-araw. Susunugin ko na sana to para maging uling na. Pero sana nag-abiso man lang sila, di ba? Bagay, ano pakialam nila sa buhay mahirap? Wala naman sila pakialam eh. Napira naman sila eh. Oh, nangyari yan. Nagiging pira pa kaya yan? Oh, yan. Paano naman yan? Oh. Binuldos nila. Binuldos nila yung pinaghirapan ng 1 linggo. Imbis na panghanda sana ngayong Pasko,
Ano maging handa natin yung Pasko? Puta, ito basura na. Oh. Mga walang hiya talaga yung mga may tinira eh, no? Imbis na sana sa atin may malaking halaga na basura pa sa kanila. Ano pa yung tira? Nagpaguldos nito. Pag mapanood mo itong video na to, sana matuwa ka sa ginawa mo na dapat itira na. Kahit para sa inyo ibarya, pero sa amin malaking halaga. Salamat na lang. So ngayon, bali ito na lang yung nalikom natin lahat mga tol, ito na lang. So, hugasan mo natin hot pig lang sa gano'n, mabawasan sa mga putik nito. Mahirap tayo, pagkapakan tayo. Talaga tingin mo to. So ayan mga tol, nakalinis na tayo ng isang bangkat. So buhatin na rin ito para natin, ilagay natin doon sa pag-ulingan naman natin ito. Tapos balikan naman ulit natin ito. Bagong hakop na naman tayo. Bigat pa naman ito. Bigatin sa lambo. Saan tayo buhat yun? Pig. Yan, hatid muna natin to doon. Ay, nang babalikan natin to. So, hatid muna natin to doon mga tol. Sa garon, balikan muna natin to. Pagkatapos natin, balikan naman natin to. Lilinisan natin.